Hi Capricorn, this is Jove. Welcome back sa ating channel. By the way, Capricorn, this is your weekly Gabay Tarot reading. Ngayong August 25 to 30, 2026. Gamitin ng reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Capricorn, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Capricorn, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Okay, hindi po ako nagbabasa ng reverse card. Tandaan nyo yan lalo na sa mga bago dito. Capricorn, sabi po dito na may hinihintay ka. Na maging careful. 'Di ba habang hinihintay mo to, pwedeng matagal, na naiinip ka, madidisappoint ka hanggang sa nagkaroon ng anxiety. So, kumbaga, wag mag-create ng blockages. Kung, let's say, naiinip ka, okay, so naiinip na ako, kailangan ko maging kalma, kailangan balansehin ko to. Hindi pwedeng magkaroon ako ng blockages or anxiety kasi, 'di ba? Hindi naman to nakakabuti sa atin. So, habaan ng pasensya. Okay? Or may in-expect ka na hindi pa dumating. Kaya, naiinip ka. And something or someone new on the way. Pero Capricorn, habang nagsasalita ako, may nagsasabi sa akin Scorpio. Baka iniisip kayo ni Scorpio or iniisip mo si Scorpio. Okay? Sa Capricorn, may nakita kasi ako ditong selos. Pwedeng ikaw nagsiselos, pwedeng siya yung nagsiselos. Na pwedeng ikaw yung nagsispy, nag-o-observe, or pwedeng ibang tao to. Na someone is spying on you. Na may resentment, sobrang sama ng loob, envy, or a third person na nangingialam na kisawsaw. Nakikita ko kasi dito na may green-eyed monster. Ano tong green-eyed monster? Yung sobrang sama ng loob. Sumusobra sobrang inggit, sobrang nangingialam. Yan. Na someone is spying on you that may gustong kunin Pwedeng information, bagay, or may third person kasi ako nakikita dito na most likely babae. So, maging maingat. Pwedeng ikaw yung may sama ng loob sa kanya. Pwedeng siyang may sama ng loob sa iyo. Naiinip ka talaga. Dalawang card mismo nagsabi dito. Pero kung kasi naulit na naman dito balita. Pwedeng natagalan kayo sa pag-receive ng balita or wala kayong balita. May iniisip kayo na wala kayong balita. Pero may some of you nahihirapan sa paggawa ng desisyon. May hesitation, may slow movement, lack of development. May nakita rin ako ditong pwedeng naghihingi ng atensyon ng isang bata or pwedeng ito yung inner child mo, Capricorn. So, bigyan ng panahon po, Capricorn.
Oh, naghihintay pa rin eh. Naghihintay dito na ng resulta or a telephone call. Pwedeng nakatanggap kayo ng announcement or invitation. Pwedeng may binigay na sulat sa'yo yung postman. There is an important message. Kung ito man itong hinihintay nyo, darating naman po. May hinintay kayong mensahe or hinintay kayong mensahe nga message. So, darating naman po. Nakikita ko dito. Okay. Capricorn, nandito pa rin po. Parang may limitation. Nahihirapan ka sa pag-follow sa rules or entrapment. Like, para ka nakatali sa isang bagay, sa isang sitwasyon or sa isang tao at ikaw ay nahihirapan. You may be expressing a loss of freedom, feel restricted, unable to express yourself. Nahihirapan sa pag-express eh. Kailangan mo ng kausap, Capricorn. Kung may trust issue kasi ibang tao journal. Ako, adult na ako, nalaman yung importance ng journal or diary. Talagang malaki ang tulong niyan sa buhay natin. Yes. Mas makilala mo yung sarili mo, mas makilala mo yung tao, mas malalaman mo kung ano yung wisdom message yung mga nangyari sa journey mo. Yan. So if you're comfortable na para may kausap, then do it. Basta sinabi ng yung card dito ha na actually, ano to apat na cards na po nagsabi dito na yun nga, ay nagkaroon ng isolation, loss of connection, or nahihirapan kayo kasi naging dependent yung tao sa'yo. Nahihirapan kayo kasi may blockages. Pwedeng literal to na block ka sa ano tong common example ito. Okay, na-block ka sa blue app. Pwede na hindi mo alam kung paano siya i-contact. Or pwede ikaw yung gumawa nito. Basta pang sabi ng yung card dito na it is telling you to stop punishing yourself. Kasi minsan kahit ako minsan nakakalimutan ko minsan nga lang naman na yung nakakalimutan natin, nakakampi pala natin yung sarili natin. Kumbaga, sinabi kasi ng card dito, stop punishing yourself. Kakampi mo yung sarili mo. Okay? So ask yourself, deserve mo ba to? Huwag mong parusahan yung sarili mo. Let's say, kung ikaw man tong nagkamali, Capricorn, ano yung nakuha mong, anong tawag nito? Learning journey sa mga nangyari sa nakaraan. Yung mga pagkakamali mo. Kunin mo yung wisdom message sa mga nangyari. Para may matutunan ka. Kasi 'di ba, may mga experience tayo sa buhay na kailangan natin pagdaanan para may matutunan. Okay? And ako nga i-share ko lang saglit. Para maintindihan nyo lalo. Actually, may sinasabi ako pag galit ako. Nung bata pa ako. Actually, sa isang tao na malapit sa akin na nagkaroon ng loss of connection pero parang kasing involved ako, nadamay ako. Ngayon to ha. Tapos nung bata ako, parang siguro 4 years old up. Oo, na, di ba, pag bata, pag tinutokso, may masasabi ka sa talagang masama sa isang tao. Di ba? Kasi, hindi alam ng tao na nasasaktan ka na pala sa tukso niya. Tinutokso ka na
Away magkaibigan, away magkapatid, gano'n. Oo, tapos may sinasabi ako na sa kanya na may sinasabi siya sa akin na alias eh. May sinasabi din ako sa kanya na isang parang alias, basta may name, sinasabi na mas masakit. Oo, mas masakit. Kasi nasasaktan ako noon. Hindi ko alam yung mga ginagawa ko noon eh. Bata pa kasi ako. And I think okay lang yun sa kanya. Kasi wala naman ako nakita sa pag-adult ko. Siyempre, above siya sa akin. Mas matanda pa siya sa akin. Wala naman siyang sinasabi about yung mga response ko noon. Pero ah, nung, kasi marami akong naalala sa nakaraan. Parang ang bad ko noon. Bakit ko ginagantihan yun? Bakit sinasabi ko yun na hindi ko kasi minimin yun. Pero sinasabi ko yun kasi nasasaktan ako. Nakapag-decide kasi ako the other day. Pag magkita kami, kasi nasa abroad siya. Magkita kami, magsusorry talaga ako sa kanya. Kahit hindi niya sinasabi, kahit hindi siya nasasaktan, ganun. Pero magsusorry pa rin ako sa kanya. Kasi nakakonsensya ko, bakit ganun ako magsalita noon? Oo, bata ko, na makakonsider naman ganyan. Pero hindi naman yung tama. Yan. Tapos sinasabihan din ako na, okay, tama yung sasabihin ko, like, hingi talaga akong sorry. Talagang buong buo yung loob ko, yung pasya ko, na maghihingi ako na sorry sa kanya tungkol sa mga sinasabi ko noon. Kahit hindi man ako, na-trigger ako na dahil sa tinutukso niya ako na hindi maganda, talaga magsasorry ako sa kanya kung uuwi siya ng Pilipinas po. Kasi kung akong klaseng tao, hindi ako magsasorry, like mag-uusap ng seryoso through electronic device. Talagang personal. Meron mong taong ganyan eh. I think ganun din kayo, Capricorn. Okay? And sana may natutunan kayo. Oo, kasi that is the best way to do. Like, gusto ko lang i-clean. Gusto ko lang matama. Oo, gusto ko lang matama talaga. Like, na-realize ko, like, wow, talagang gagawin ko ha. Yun. So, sana'y may natutunan kayo. Hindi ko naman kayo pinipilit na gagawin mo rin yung gagawin ko. Like, may natutunan ako. Okay. So, deserve niyang mabigyan ng, kumaga, sasabihan ko siya na sorry. Like, hingi talaga akong tawad. Kasi nakukonsensya ko. Kasi, noon pa yun. Actually, kausap ko yung kasamahan namin. Tapos, bakit yung sorry na bata ka man noon? Gusto ko eh. Gusto ko kasing maayos. Gusto kong malinis na konsensya. Okay, so baka makatulong sa inyo, Capricorn. Baka may iba dyan magreklamo, ano ba yan? So, sorry na po. Sorry na po. Nakwento ko lang kasi I believe itong experience ko na some of you makaka-resonate kayo. Kasi na-feel kita, Capricorn yung able to express yourself. Yan. So, kailangan kasing i-voice out na to. Baka, hindi siya baka. It's about time na i-express mo na. Yan. So, connected naman yung example sa yung experience ko sa iyo eh. Kahit hindi man ako Capricorn. Okay? So, may nakita rin ako ditong concern na sana mo overcome to ha. Kasi may pregnant. Tapos, nabibigatan sa obligasyon. Pwedeng hindi ikaw to, pwedeng ibang tao. Okay, mabibigatan ka talaga sa yung komento mo or sinabihan mo siya. Or pwedeng tinake mo as obligation yung nangyari. Okay? And yes, this card reminds you na stop punishing yourself.
Tapos, express mo na yan. Kailangan mo ng kausap eh. Like me, may kausap kahapon. Nawiwirduhan nga yung kausap ko. Bakit ko maghihingi ako sorry na noon pa yun? Tinitrigger ako. Kahit na, gusto ko lang. Gusto ko lang talaga kasi basta, kasali na improve the connection. Gusto ko lang talaga. It's about time na sa edad ko naman ito. It's about time na mag-usap ng ganyan, na magkaroon ng forgiveness. Para mapatawad ko din yung sarili ko kasi nagkokonsensya ako. Okay? And minsan lang ako napakwento ha, Capricorn. Narealize ko na nakaka-resonate talaga ako sa inyo. Kahit hindi ako Capricorn. Okay, loss of connection pa rin, Capricorn. Pwedeng matagal na ito na issue sa'yo. Na pwedeng pinaalala ka, naalala mo siya through panaginip or pinaalala sa'yo, naalala mo yung mga bagay, naalala mo siya ganun. So, pwede din ang iba nga dito na nagkaroon ng anong tawag dito, na-disappoint kasi parang na-decide kayo kaagad. May sinasabi sa akin pass talaga to. May nagkaroon kayo ng mabilisan desisyon, ngayon nagsisisi kayo. Kasi hindi mo nakita yung problema, yung mga consequences. So, learn from it. Nangyari na. Bigyan mo na solusyon. At matuto po. Kung merong next na gagawing decision, okay, stop muna ako. Pause and rethink muna ako. Baka kasi matulad to sa dati. So, alamin mo kung ano yung mga possible consequences niya. Makakause ba to ng problema? Yan. Hindi yung sugod ng sugod sa paggawa ng desisyon kasi pwedeng napuno ka na, pwedeng nadala ka sa emotion, hindi man dapat dapat timbang yan, balanse yan, mas gamitin mo yung lohika at katwiran kasi makakatulong talaga yan. Okay, so learn from it. Kung gagawa ka ng desisyon soon, isipin mo yung mga possible consequences niya or magkakause ba to ng problema. Grabe. 5 card na po nagsabi dito. Actually, 6 na 6 na pala. Oo. Kasi, yung pagsisisi talaga, from here to here, nakikita ko yung pagsisisi dito. Na longing, pwede may na-miss ka, craving, wishful thinking. Anxiety, andito pa rin Inatake kayo ng anxiety. So, kailangan talagang tulungan yung sarili nyo. If you're comfortable na may kausap, then go ahead. Then, kung hindi, journal, diary, the best way to do is to pray. Surrender mo lahat yung worries mo. Yung mga nararamdaman mo, maging honest ka kay God. Hingi ka ng divine assistance. Okay? Tulungan yung sarili nyo. Okay, so may wishful thinking dito kasi may nakita ko ditong wishing something that is out of your control. Hindi na kontrolado Like, nakita mo talaga, okay, wala tong pag-asa. May irregularities, may kontra pa, may inconsistency. So now, bakit ako nabubulol? If you wish hard enough, makukuha mo tong desire na ito. Kasi, ano to is out of your control. You're wishing. This is wishful thinking. Okay? May desire ka. Na kailangan kasi maghintay Alam na alam mo hindi pa siya right time. So, wag na lang pilitin. Okay? At may sabi din dito na
Oh, pwedeng pumunta ka sa place ng friend mo. Kasi nagkakamustahan kayo. Oh, kamusta na si ano? Hanggang sa naalala mo. Ayun, na-reject ako. May natutunan na ako sa mga nangyari. Yan. So this person is tutulungan ka talaga niya. Comfort, yes. Number one yung comfort. Tutulungan ka niya. It might be hindi sa material na bagay, kundi sa wisdom message. Nag-uusap kayo. Pwedeng, sinabi naman ng card kanina, diba, na unable to express yourself. Na pwedeng sa kanya mo lang siya na, yung ma-express mo yung dapat i-express. So then go ahead. Kasi isa yan sa paraan na, kumbaga tinutulungan mo talaga yung sarili mo. Kuha tayo ng message for you, Capricorn. August 25 to 30, 2026. Tingin muna tayo sa screen. Kasi baka magtaka kayo na may Leo. So this reading is for Capricorn. Tingin muna kayo sa screen. Okay? Kasi may iba ginagawa tong radyo. Okay? Tingin po sa screen. So sa basahin natin. Confidence is your key to success. New Moon in Leo. Klaro yan ha. This is your oracle card numerology. This is New Moon in Leo. So this reading is for Capricorn. Klaro po. Baka may mag-strong dyan. Bakit Leo to? Na Capricorn yung reading. So, klaro lang ha. Okay. So, inom muna ako ng tubig. Okay. Kung sa Tagalog pa ito, ang tiwala sa sarili ay iyong susi sa tagumpay. Okay? So let's start with your ano. Okay, explain ko muna. This is New Moon in Leo, right? Bagong buwan sa Leo. Ang bagong buwan sa Leo kasi, Capricorn, ay nagdadala ng energy ng bagong simula. Lakas ng loob at pagpapahayag sa sarili. And now, start tayo sa career. Okay, panahon na upang magbida at pamunuan ng mga bagong proyekto. Sa career po tayo ha. Tapos magkaroon ng lakas ng loob. Huwag matakot ipakita ang iyong mga talent sa boss o kliyente. Maging malikhain po. Gamitin ang iyong pagiging malikhain para sa mga bagong idea. About your money, mamuhunan sa sarili. Magandang oras ito para mag-aral ng bagong skills na magdadala ng kita. Mag-ingat sa gastos. May turing kasi ang Leo na maging marangya. Okay? Kaya iwasan ang labis na paggastos sa luho. So, maggawa ng diskarte. Magtiwala sa iyong kakayahang kumita gamit ang sariling diskarte. Sa buhay pag-ibig, sa mga marelasyon muna tayo. Ipagmalaki ang partner. Iparamdam mo sa kanya na proud ka sa kanya. Ibalik ang kilig. Magplano ng masasayang date para buhayin muli ang romansa. Respeto. Magkaroon ng respeto. Panatilihin ang matataas na tingin sa isa't isa at iwasan ang pride. Sa mga single po, lalabas ang iyong natural na karisma. Kaya marami ang maaakit sa iyo. Huwag magtiis, itaas ang iyong standard at huwag makontento sa kulang na pagpapahalaga. Mahalin ng sarili. Ang tunay na pag-ibig ay magsisimula kapag buo ang tiwala. Buo ang tiwala sa sarili mo. Okay, so confidence is your key to success. New Moon in Leo.
Okay, ang dami nito. Kunin ko na. Gusto niya sumama eh. Maraming salamat, Capricorn, sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment down personal reading and check my reply sa comment section. May second channel po tayo. I-search nyo lang po dito sa YouTube. Love Jove. Andito po yung 12 zodiac sign short reading, timeless reading. Yes, kung example lang po, kung wala kayong reading ngayon, Capricorn, posibleng nandito po sa second channel natin. Basta po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell notification para ma-info kayo, like ma-notif kayo na may bago tayong video. Okay? So, hard work and productivity, bagong kasanayan. Lumabas din to kanina. Yung confidence is your key to success. Na may bagong kasanayan, kaalaman, tagumpay sa kaperahan, tagumpay ay nasa iyo, keep up the great work. Nagsa-study ka eh. Like, nag-study, nagpa-practice kayo. Alam mo ba, sa mga nag-study to, nagpa-practice, it will lead you to abundance po. Basta trust that you can do anything. Okay? Hard work at dedikasyon for financial prosperity. Some of you gumagawa ng passive income. Some of you naging hard worker kasi gusto nyo ma-secure yung future nyo. Kasi gusto magbuo ng sariling pamilya. May celebration. Monthsary anniversary or any kind of celebration. May perfect situation. Maaring may kantipala or positibong resulta sa inyong mga ginagawa. So, in-acknowledge nyo po yung successful completion, which is good. Oo. At ready ka na sa new journey. So, everything you have worked for is coming together. Magkakatanggap ka din ng positive review. Wow, Capricorn, andito po siya, oh. Yung human and Leo, andito din po siya sa inyong tarot card. Confidence is your key to success. Ma-overcome mo yung mga concern, blockages, obstacles. Oo, ma-overcome mo po. Kasi nakikita ko dito, harapin mo. Hindi mo na siya iiwasan, haharapin mo siya. So this is overcoming obstacles. So may some of you nagtrabaho sa abroad or may balak magtrabaho sa abroad. And nakikita ko dito na may dumating oh, okay. So this is financial stability. Like, nagtitipid ka, ingat na ingat ka sa naiipon mo. Some of you mag-abroad kasi gusto nyo makaipon ng malaki. And wag nyo nang kalimutan na magpahinga. Kasi deserve nyo magkaroon ng pahinga. Dalawang card po pala nagsabi dito na hard work talaga. Kasi you're building stability po. Gusto mo magkaroon ng financial security. Kaya, kitang-kita ko sa dalawang card na ito is hard work. Okay, kung gusto niyo updated kayo sa premiere ng video natin, i-click niyo po yung bell notification dyan. Kung hindi niyo po alam kung paano magpaturo po, huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-offer po ako ng personal reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. At huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell notification sa second channel natin na Love Jove. Okay, para sa mga single, marating na ang ideal partner mo. So, pwedeng nasa harap ko na kasi nakikita ko dito yung excited ka.
may paalalang card mo dito na take things slow, kilalanin mo muna. Sa mga marelasyon may pangyayaring aminan, posibleng proposal po, kasal, or project na kanina ko pa nakikita. Okay. Sabay-sabay kayo nagtayo na trust and stability, ayaw nyo ng away. Dalawang card po mismo nagsabi dito na kahit sa mga marelasyon, sabay mag-asawa, na huwag kayo magmadali. Take things slow. Okay? Take things slow if you want the relationship to last. Okay? So, yan yung sinasabi ng dalawang card dito. Makaka-receive ka ng regalo or tulong, maaari din ikaw yung nagbigay. Opo. Nakikita ko dito yung generosity kasi marami kang na-receive. You're sharing resources, pwede nga nag-donate po kayo. Yan po, pag-imanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo. Capricorn, see you tomorrow. Maraming salamat.